At lumuwas na nga kami ng aking papa sa kadahilanan na pumanaw ng aming lola sa aming probinsya. Yun ay Oriental Mindoro. Hindi dapat ako kasama sa pagluwas sa Mindoro dahil may kasabay sana ang aking papa, ang mga tito at mga pinsan at kapatid ko. Nung kahapon kasi may usapan na sila na magsasabay-sabay na sila. At nung wala nang kasabay ang aking papa na pagluwas sa probinsya namin, at niyaya ako ng aking papa na sama ko daw siya umuwi. At syempre sa tagal ko na rin di nakakauwi ng aking probinsya, yung probinsya pala na uuwian namin is side ng papa ko. At doon rin naman ako pinanganak. At lumaki na ako dito sa Manila. At yun, sumama na ako. At mahirap na nga rin yung sitwasyon ng aking papa. Kaya sumama na ako. Kailangan ko alalayan ng aking papa dahil hirap na sa paglalakad. Nangangali na ang kanyang mga paa. At nandito na nga kami sa LRT station para makasakay at papunta ng Hilpuyat. At dito pumili na aking papa para bumili ng ticket. Ang oras nito ay 7 ng umaga. Bumiyahe na kami, dapat madaling araw kami pabiyahe para iwas traffic at maaga kami makarating sa aming patutunguhan. Pero ayos lang. At ito, tinap ko na ang aking card para makapasok na ako sa loob. Ang laki na nga pinagbago ng LRT station na to. Dati pag bumili ka ng card, wala namang ganito. Pero ngayon, may scan na. At pagtapos ko may tap ang aking card is ito, pumasok na kami. At sayang, hindi kami nakaabot dahil kakaalis lang ng tren. At ito, naghihintay na ulit kami ng panibagong parating na LRT. Sa tagal kong hindi na nagko-commute dahil nagmumotor-motor nga kami. Kada umuwi kami ng probinsya, nakamotor lang talaga kami. At ngayon is commute lang kami dahil hindi namin madala ang aking motor dahil nga sa kadalilanan na mayroon na umangkas ang papa sa motor dahil hindi pwedeng malayo ang biyahe lalo na angkas lang siya dahil sumasakit na ang kanyang likod. Kaya napagdesisyon na rin namin na mag-commute na lang para hindi na mapagod sa biyahe. Although mapapagod pa rin naman pero hindi na siya ganun ka-hassle. Mas mabilis at mapapadali ang aming pag-commute papunta sa aming probinsya. At uminto muna ang aming bus para mag-stop over at ngayon dito na kami sa Batangas Pier. Ilang oras lang namin yan binayahe. Mga oras na yan alas 10 na ng umaga. Alas 7 kami umalis sa aming bahay. At sa tagal ko na rin hindi nakakapunta dito sa Batangas Pier. Ito na ang pinagbago. Sobrang laki na ng pinagbago ng Batangas Pier. Kung titignan mo nga itong Batangas Pier nito is parang airport na. Sobrang laki na. At ito na nga, pumili na kami namin papa para bumili ng ticket para sa barko. Napili pala naming barko is Montenegro, papunta sa aming probinsya. 10:30 alis ng barko namin, Montenegro. Ano oras na? 10:25. May kita nyo ang papa is tumatakbo dyan sa loob. Hindi sa maliliit na kami. Dahil nararamdaman niya naman yung paa niya is nangangalay na naman. Kaya tinatakbo niya. Kaya nga nasabi ko kanina. Si Arpat nagdi-jogging na dito sa loob. Nangangalay yung paa niya. At ito, pasakay na kami sa barko, sasakyan namin, Montenegro. Sa mga oras na yan, sobrang init at ang daming tao. May kita nyo tirik na tirik yung araw. At nandito na kami sa barkong sinasakyan namin. Naghahanap na kami kung saan kami pupwesto. At ito na, nakahanap na kami ng pwesto. At habang naghihintay na kami na aming pag-alis ng aming sinasakyang barko, at meron ako napansin dito. At habang inoobserbahan ko ang loob ng barko, at ito aking nakita. Yung barko namin may 7-Eleven. Meron akong nakitang 7-Eleven dito sa sinasakyan namin barko. Habang pinupuno pa ang barko na aming sinasakyan at naggagala-gala muna ako dito at tinitignan ang magandang karagatan. Bibili ako cup noodles, tignan ko magkano. Presyo nga ng cup noodles na aking bibilin is 75 pesos. At pagtapos ko bumili ng cup noodles, at ito na, umalis na ang aming barko, sinasakyan namin. At ako'y nabuburyong sa aking pwesto at ako sa harap ng aming sinasakyang barko is Montenegro. At may narealize ako sa aking ginawa. At paglingon ko nga, nandito ang inete sa likod ko. Yung nakikita bintana dyan sa likod ko, yan dyan ang mga inete. At makalipas ang ilang oras ng aming biyahe sa aming barko, sinasakyan namin. Mindoro na kami guys. At nandito na kami sa Calapan Pier ng Oriental Mindoro.
Bago kami bumaba sa sinasakyan namin barko, meron ako napansin dito. Kung napapansin nyo, yung salamin ng aking pinag-post dyan, sobrang quality ng mirror nila. Ang kinaganda niya, may LED na yung mirror nila. At ito na, nakababa na kami sa sinasakyan namin barko. Kung anong init sa Manila, times 2 ang init dito sa probinsya. Kung napapansin dyan kung bakit naka-hoodie pa ako kahit sobrang init, sobrang sakit at hapde sa balat ng init dito. At sumakay na kami sa tricycle para pumunta sa Bako. At nakadalawang sakay na kami sa tricycle papunta sa Borbole. Kasama ko ang papa. At nakarating na nga kami sa aming bahay dito sa probinsya. At dahil wala pa kaming kain, ito ang aming kakainin. Tatus, parang lobster. At ito na mga aking tito, kapatid ng papa. Kung papansinin nyo, makikita nyo yung mata niya. Di na po yan nakakita. Pero bilib ako dyan at hindi sa gabal ang kapansanan niya. Dahil kung ano yung normal na ginagawa natin is kaya niya rin ng kahit walang nakikita. Ang ginagawa niya sa tatus is tinatanggal niya yung putek. Para pag kinain namin siya, wala ng putek. Dahil ang tatus ay nakatira sa ilalim ng lupa. Pagluto ng tatus at ito na, kumakain na kami ng papa. Hanggang dito na lang muna ang ating istorya. Abangan nyo ang buhay probinsya.